Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kantingero at tingera ko dyan. Sa video po na ito, isi-share ko sa inyo ang orasyon na para sa pera. So ito po ay ginagamit lamang para sa pangangailangan. Ano po? So wag na po tayong paligoy-ligoy at umpisahan na natin. Paunawa po lamang ito ay importanteng paalala. Ang dasal na ito ay para humingi ng tulong, hindi upang umasa sa milagro. Ano po? Huwag gamitan para sa kasakiman o panluloko sa kapwa. Importante pong alalahanin yun. Ang tunay na bisa ng dasal ay nasa pananampalataya at sa gawa. So kahit ano po ang gawin natin, magdasal tayo ng magdasal ng ating mga importanteng orasyon at paghingi ng pera, paghingi ng swerte, paghingi ng healing sa anumang bagay. Kung wala po tayong paniniwala, yan ay hindi mangyayari. So, eto na po. Narito ang isang matinding orasyon na Latin na hango sa tradisyon ng esoterika. Ano po? Dasal para sa matinding pagdating ng pera o kaginhawahan sa pananalapi. Alalahanin po ito ay pag-ask ng para sa pera. So, pwede po ito na dumating sa inyo sa pamamagitan ng regalo, halimbawa pagkain, halimbawa damit, halimbawa oportunidad, halimbawa kung ano man pong material na bagay. Basta sa ano po nito ay magkakaroon ng equivalent na parang pera. So, tandaan po, ito ay dasal, hindi salamangka. Ito po ay dasal na kailangan nating sundin. Hindi ito ay tinatawag na salamangka. Ito ay dasal, pananampalataya at kabutihan ng intensyon ang kailangan. So ito po ay sinisigurado natin na dapat kung ano man ang hilingi natin ay hindi makakasira sa tao or kahit kanino man o kung sa sarili. Dapat po ito ay para sa atin na ikagiginhawa ng buhay. Yun po ang alalahanin. So, ang kahulugan po ng dasal na na orasyon ay ito ay naghihingi ka ng kasaganaan galing sa mahal na Diyos. Importante po yun na alalahanin natin na tayo ay naghihingi ng dasal para sa mahal na dasal sa mahal na Diyos para bigyan tayo ng ating mga pangangailangan. Ang pamamaraan po nito kung paano gagamitin ang orasyon, huminga ng malalim at magtahimik at yung parang taimtim So ka po ng ganun 3 times para ma-relax yung katawan mo, pati yung isip mo. Kasi ilagay mo yung kamay mo sa dibdib. Alam ba ang dibdib ko? Ayan. Ilagay po yung kamay mo sa dibdib. Ngayon, kung may kandila ka po, pwede ka magamit ng green na kandila at puti na kandila. Sabayan ito ng positibong intensyon. Halimbawa po yung kandila mo, halimbawa po yung sinindihan mo yung kandila mo, halimbawa perfume ito. Halimbawa yung kandila mo, hawak-hawak, ganun ka ng positibong intensyon bago mo sindihan yung kandila. Importante po yun. Ngayon, kapag sinindihan mo na, mag-wish ka pa rin ng ayon sa gusto mo, kung ano man yung gusto mo. Pero dapat taimtim ka at talagang nasa loob mo yung hinihiling mo.
So, ito na po yung orasyon. Isusulat ko dyan. Tapos, kayo na lamang po ang magbigkas nito. Kailangan po na isaulo ito at bigkasin ito ng 3 times or bago lumabas ng pintuan. Halimbawa, sa umaga lalabas kayo, dapat bigkasin ito ng 3 times. O kaya naman, kung maalala ninyo na nasa higaan na kayo, bigkasin ito 3 times. Ano po, kahit na naliligo, basta kahit saan po mabigkasin itong 3 times, pwede po yan. So, good luck po sa sa hinihingi ninyo. Ito na po yung orasyon.